Ilang araw na lang at mahaba-haba ng bakasyon. Holy Week, Semana Santa. Mukhang walang bagong maipapakulong ang gobyerno para sa mga posibleng merong kinalaman o sangkot sa flood control scam o malaking pagkawala ng pera ng mamamayang Pilipino na kontrobersyal hanggang ngayon. Abay, matagal-tagal na po tayong walang nabalita ang bagong kaso at mga bagong nahuli. Kahit na yung may mga warrant of arrest na, wala pa rin nahuhuli ang ating mga otoridad. Baka gusto nilang magbakasyon pa rin kasama ang pamilya ng mga politiko sa Senado at Kongreso. Dahil pag hindi ho sila nakasuhan at naisyuhan ng warrant of arrest, mananatili silang malaya. Pero yung paghahanap ng katotohanan at katarungan, malabo pa rin. Yung katotohanan, nandyan na, minawalang pera. Katarungan, panagutin ang mga nagsamantala sa pera. Yun ang kailangan na ipagkaloob ng Executive Department at saka ng ating judicial body, especially sa Sandigan Bayan. Pero sa ngayon naman, tuloy-tuloy po ang mga hearing na ng Sandigan Bayan doon sa mga naunang nakasuhan na. Katulad ni Bong Revilla, mga district engineer, contractor, na nakasuhan na at nakahuli na yung iba, sumurrender na, tuloy-tuloy na ho yung trial. Pero yung bagong tinutukoy natin, wala pa rin. Wala pang senador na bagong o kilalang senador na kasuhan, puro resolution, recommendation pa lang before Office of the Ombudsman. Sa Senado, sa Kongreso ganon. Sa Kongreso, mayroong na-identify ng 8 hanggang 12 na contractor. Ni isa, wala pang nahuli. Wala pang, yung iba nakasuhan pa lang pero wala pang pagkakakulong dahil nakapagtago at nagtago sa ibang bansa. Yun ang mahirap. So, mukhang mananatili sa labas pa rin at maligaya ang araw ng mga nagsamantala sa pera ng bayan. Alam naman nilang totoo eh. Hindi man natin sinabing guilty sila pero alam nila ang katotohanan kung sila may kinalaman o wala. Kung sila may kinalaman pero nagdi-deny lang at nagmamalinis lang, magsisisi kaya ngayon sila ngayong mahal na araw? Or wala nang pagsisisi sa kanila? Mag-volunteer kaya silang mag-surrender ng pera? Malabo rin pag wala pang kaso. Ang nagbo-volunteer lang magsauli ng pera ay katulad ng mga ginawang testigo na si Undersecretary Bernardo at saka Henry Alcantara at yung iba pa. Nagsauli ng kotse, nagsurrender ng pera, admission yan na talagang merong nakawan sa pera ng bayan. Pero mga politiko, wala pa tayo narinig. Sinong politiko ang nagsurrenderan ng pera? Nagbalik na sasakyan? Wala, ni isa. Yung kay Saldico, kinumpis ka lang yun. Kinuha yung mga sasakyan sa bahay niya. Walang voluntaryong pag-surrender. Ni katulad ni Alcantara, Hernandez, at iba pa, voluntaryong nag-surrender ng sasakyan. Yun naman Diskaya, hindi nag-surrender ng sasakyan. Kinumpis ka. Inokasyon na benta nga dahil wala na yung iba. Yun eh. Pero sa politiko, taga-gobyerno, oposisyon o maka-administration na involved sa korupsyon, wala ni singkunduling, wala silang sinurrender, ni kahit na anong klaseng sasakyan, wala rin silang sinurrender. Patuloy ang kanilang pagmamalinis o di umano'y walang kinalaman. Ayun yun eh. Pero ulitin natin, kung may konsensya sila, magsisisi kaya sila? Ngayong panahon, papasok ang mahal na araw. Ayun. Pagdasal natin sila magbago na rin. Hindi naman pwedeng wala silang kinalaman dyan, lalo na ho yung mga binanggit. At talaga naman hong madiin ang pag-aakusa sa kanila, pagtuturo sa kanilang tumanggap. Dahil yung mga nag-deliver, nagparti-parti ng pera, ang umamin kung sino ang mga proponent na politiko sa matinding korupsyon sa mga flood control scam. Ayun. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, itong mga may warrant of arrest at mga personalidad na parehong nagtatago, kahit may warrant of arrest katulad ni Saldico, tulad ni Harry Roque, parehong bumabanat sa gobyerno, parehong kung ano-ano ang mga akusasyon sa gobyerno pero hindi naman makauwi ng Pilipinas, ayaw umuwi ng Pilipinas.
Ginagamit yung kanilang koneksyon at kung ano pa para manatili sa abroad. Pero yung kanilang paninira, especially yung Harry Roque, grabe ang paninira sa gobyerno doon sa kanyang social media. Hindi ko naman siya sinusubaybayan pero may mga nag-forward sa akin. Sabi ko, ibang klase itong taong ito. Abogado, meron siyang pananagutan sa batas ng Pilipinas, nasa abroad, may iwas sa kanyang responsibilidad dito, pero walang ginawa kung hindi puro banat, puro negative. Kahit na itong huling issue, although matagal na ang issue niya pinag-usapan, pero naging totoo na. Nagreklamo na yung mga taga-Bataan na wala ng lupa, naagawan ng lupa. Ang sinasabi ng NBI, megit na 100 hektarya ang tinangka ng grupo ni Harry Roque. Nakunin yung mga lupang yan at pagtayuan ng Pogo ng panahon ni Duterte. Pinapilit, pinapirma sa dokumento yung mga may-ari ng lupa doon sa murang halaga at yung iba hindi nabayaran. Para lang ho sa tinatawag nilang pang-aagaw ng lupa para tayo ng negosyo sa may Bataan. Si Roque na naman ang nabanggit yan. Abogado ng kampaning na kinabang sa pang-aagaw ng lupa. Sabi ng mga complainant, inagawan sila. Ayaw nilang ibenta pero nawala sa kanila yung lupa nila. Isipin mo yan, maliban po doon sa kanyang standing warrant of arrest, qualified human trafficking, non-bailable offense, sa Pogo operation, kasama si Carsandaong, doon sa Lucky 99 ba yun? Doon yung una eh. Ito pangalawa itong land grabbing issue. Matindi ito. Pero tingnan niyo ang sinasabi ni Harry Roque. Walang respeto sa Philippine government, patuloy niya sinisira ang gobyerno, pero meron siyang mismong pananagutan sa batas, pero ayaw niya umuwi. Kaya dapat dito ipakita ng ating pamahalaan, merong sapat na kapangyarihan. Sayang at papaano may bibigay ang mustisya sa mga Pilipinong maliliit at mamamayang Pilipino. Kung yung malalaking tao ay kayang-kayang magtago at pagtaguan ng ating batas. Malinaw naman kanina pinagtataguan at iniiwasan niyang batas. Kasi bakit sila nasa abroad? Katulad niya ni Harry Roque at saka ho ni Saldico at yung iba pa. Di ba? Dito kailangan ipakita na sa lalong madaling panahon ang pakikipagrelasyon ng Pilipinas at ni Pangulong Marcos sa lahat ng mga bansa sa mundo. Palagay ko naman tutulungan tayo kung pupunta ron at personally ang isyong ipatupad ng batas. Hindi naman pwedeng lahat na lang may kapangyarihan. Pag nag-abuso sa Pilipinas, aalis at iwanan tayo. Kukupkupin na ibang mga bansa. Wala na tayong magagawa. Abay, magtatakbuhan na lang lahat ang mga kawatan o posibleng kawatan. Dapat kahit nasa abroad mahuli. Kahit nasa abroad dapat mapabalik dito. Lalo na yung may kaso na rito pero wala pa rin ginawa kung hindi puro paninira, kawalan ng respeto sa Philippine law at Philippine authorities at kay Pangulong Marcos. Ayun ang ginagawa ng Harry Roque. Di ba? Meron ba kayo nakitang kabutihan na sinasabi yun? Pabor sa gobyerno? Hindi. From day one hanggang ngayon, puro batikos. Gusto nga niyang, ilang beses na siyang nanawagan ng people power, ilang beses na siyang nanawagan pabagsakin ang Pangulo. Di ba? May pagkasedisyon pa nga eh. Kaya lang mo talagang mabagal at mahina ang implementation ng Philippine law. Iyon ang masakit at malungkot.